Salamat sa Panginoon. Itong past few weeks po, pinag-uusapan natin is all about pressing forward. Or sabi nga ni Pastor Mark, pagdating po sa reform, isa po sa mga meaning niya is pressing on. Diba? Press on. Pag may pinipindot tayo, we exert effort. Diba? Pag may pinipindot ka, kahit malumanay pa yan, kahit siyang ilaw na yan, kahit patayin mo yan, mag-exert ka pa rin ng effort. You will exert a certain amount of energy for you to press. At pag sinabing pressing on, in the midst, sa gitna po mga kapatid ng mga adversaries, sa gitna kapatid ng mga pagpipigil sa'yo, you will still move forward. You need to press on. So you will need to exert a certain effort. And for us to reform, we don't need to be on our comfort zone, but we need to be on the zone of our Lord. Amen ba? Sabi mo nga, comfort zone. Ang comfort zone, mga kapatid, alam niyo yan. Dito ako yung kabisado kong ginagawa eh. Kumbaga ko, ang routine ni Sister Nerissa, sa bahay nila, pagkagising niya ng umaga is pagkatapos doon ay magluluto, tama ba ako? Magluluto, tapos maliligo bago magluto. Magluluto muna bago maligo. Pagkas maligo, magluluto ulit. Kakain na. Dami yung pagkain, ano? So, makita natin, pag sinabi, yun ang comfort zone ni Sister Nerissa. Pag sinabi kong hindi niya comfort zone, gigising siya, maliligo siya, saka siya magluluto. Hindi mo na comfort zone yun. Bakit? Kasi iba na sa routine mo. Yung routine ng katawan mo, hindi na ganun. Ganun din tayo mga kapatid. Alam ko marami tayong pinagdadaanan. Alam ko may nakadiscover dito na may sakit pala siya. Meron dito mga kapatid na mas matindi pa yung problema. Pero I just want to assure you before we start. Makinig po tayo ha. Ito ko gusto ko pakinggan nyo at gusto ko namnamin nyo sa puso nyo. That God is good all the time, and all the time, God is good. Kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, alam ng Diyos yan. At kung alam ng Diyos yan, ang kailangan mo lang is sumandig sa Kanya kasi alam niya ang daan palabas niyan. Huwag tayong manangan sa pandaraya po ng kaaway, mga kapatid, na ang solusyon ay kaya ng ating ganang sarili. Kapatid, hindi. Aminin man natin o hindi, we have our certain limits. Meron po tayong limitasyon sa ating katawan para hindi natin magawa ang mga bagay-bagay. Meron tayong mga limitasyon, mga kapatid, sa ating mga buhay na hindi pwedeng ipagpatuloy. Bakit? Kasi may limitasyon tayo. Pero yung Diyos na pinag-uusapan natin every Sunday, mula 2000, kailan ba tayo nagsimula? 3. Mula 2003 hanggang 2025 ay isang Diyos lang po yan. Yan po ang Diyos na makapangyarihan at kahit kailan, hindi mo kayang hinggitan, but bagkus, kaya niyang sagutin ang lahat ng panalangin mo. Nakita niyo yung emotion? Lahat. When I say lahat, it's all. Kaya nga diba sabi, seek ye first the kingdom and all of these things. Ang Panginoon, pag nag-cover yan sa buhay mo, lahat, from top to bottom, mula sa trabaho mo, hanggang sa paglalaba mo, hanggang sa paglilinis mo ng pinggan, sakop lahat yan. Ganun po ang ating Panginoon. Baka po kasi minsan mga kapatid, hindi tayo makakapag-reform kung hindi natin naaalala kung bakit tayo nagre-reform. Sabi ng church, magre-reform kami. No, we are doing the reform for us to glorify God more. Kasi nakita natin, naging stagnant tayo. Alam natin yan mga kapatid, naging stagnant tayo at hindi tayo naging complacent tayo sa pinagdadaanan natin. Kaya kasi sinabi natin dito is we need to fast forward. We forget the fast and move forward. Kasi kung hindi tayo mag-move forward, mananatili lang po tayo sa ganito kadami. Mananatili lang tayong batingaw o isang dekorasyon dito sa Jade Street. Tanungin mo nga, kapatid, gusto mo bang maging
palamuti lang sa Jade Street, tanongin mo yung katabi mo. Siyempre, sagutin nyo. Di ba? Ayaw nyo ba na pag sinabing living in light, ito po ay source of God's goodness. And people should know that. Hindi ito dapat ang introduction ko eh. Pero nakikita ko mga kapatid, na tayo, minsan, umatin tayo sa church just for the sake na ginagawa nating ritual. Ito yung makakapagpabigay sa akin ng bonus, ito yung makakapagpapayag sa akin sa Diyos. Pero hindi kapatid, gusto kong i-correct nyo ang sarili nyo na pumupunta kayo sa church hindi para masagot ang mga panalangin nyo. That's correct, walang problema doon. Pero the primary purpose why you are here is for you to worship the one true God. Gusto ko makorek tayo doon. Hindi tayo pumupunta sa church para lang masabi mo na pumunta ako sa church. Nag-church ka naman, oo, nag-church na ako. Ano message ng pastor? Next week. Kaya kailangan nating mag-move forward, kailangan nating baguhin yung puso natin katulad ng pagbabago ng puso ni David. Baguhin natin yung isip natin katulad po ng pagbabago ng isip ng mga nagbago na noong unang panahon pa lang. At kung tatanungin ko ngayon, kung bibigyan kayo ng kapangyarihan ng Diyos, anong kapangyarihan ang gusto ninyo? Si Pastora, may gusto na sabi ka? Taglay. Ay liwanag. Super ano yun eh. Super twins. O sige, kung bibigyan ng power ng Diyos, anong kapangyarihan ang gusto nyong magkaroon kayo? Magtuturo ako mag-isip kayo. Umiikot na yung ruleta sa mata ko. Sige, si Kuya Nante. Kuya Nante, anong kapangyarihan ang gusto mo? Walang why. Ano lang? Anong power? Kilikili. Maging matiwasay. O sige, maging matiwasay. Power. Ano ba yung mga power? Invisible, malakas. Di ba, alam niyo naman yung Avengers, di ba? May magaling magkarate. Anong power ang gusto niyo? O kaya, pwede kayong manalangin sa may sakit. Yung mga ganun. Anong power ang gusto ninyo? Anong power ang gusto niyo? Kasi kung hindi kayo nag-expect ng power coming from the Lord, anong tatanggapin niyo? We should be expecting that power because that power was promised to us by God. So, anong sa panalangin mo, anong ipapanalangin mo na kapangyarihan na gusto mo? Sister Nerissa, yung every time that you prayed for the sick, gagaling. Ano pa? Ay, na-miss kita eh. Sige, ikaw muna. Sister Rose Ann, anong gusto mong power? Invisible. Invisible si Sister Rose. Gusto niya maging invisible siguro pag nandyan na yung ayan, hindi ko na tuloy siya makita. Nasaan na ba siya? Hindi, ko lang, sabi ko, para na-practice yung invisible. Kasi last week, hindi rin kita nakita. Hindi, joke lang. Diba? Gusto niya maging invisible. Gusto niya maging invisible. Kuya natin ikaw, ano ngayon gusto mo? Maging malakas yung strength para magamit din sa trabaho. Sister Divine, nagkakatinginan tayo. Alam mo, ikaw tatawagin ko. Sister Divine, help others din. So, more of financial. Tatago ka pa, titabing Titabing ikaw. Healing din. Yung pag may pinagpipray ka, gumagaling. Magandang umaga mga kapatid. Mga Jehovah. So lahat tayo gusto natin ng power. All of us, gusto natin magkaroon ng power. And did you know that God or Jesus Christ mentioned it na gusto niya rin magkaroon tayo ng power. And He is empowering us to do such things for us to enlighten other people that we are His children. Buksan po natin ang ating Biblia sa Marcos chapter 16 verses 15 hanggang 20. Ito pala. Sige, tayo po tayo lahat. Sabay-sabay po natin basahin.
1, 2, 3, go. Whoever Father God, Lord, we want to thank you, first and foremost, for the promises of that power, O God. Lord, we are not aiming for us to be glorified, but the power is for you to be glorified, Panginoon. Let your name be lifted up on this church, at patuloy kami nagpapasalamat sa iyo. To you we give all the praise and all the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Makakaupo na po tayo. Alam niyo po ba na itong salin po na ito sa Biblia, itong Mark 16, actually sa 9 nagsisimula, 9 to 20, sinasabi po yan, hindi daw po yan kasama sa original texto. Sa original text ng Bible. Amen? Hindi yan kasama. So ngayon nagpanik ako. Lord, mapipreach ako ng hindi kasama sa Bible? Parang ang pangit naman ata. So, nag-research ako, tapos tinanong ko na yung mga teachers ko. Tapos sinabi niya sa amin, this book, yung Bible na ginagamit natin ngayon, kasama ang Matthew chapter 16, 9 to 20, ito po ay isang librong na-canonize po ng mga scholars. Amen? Na-canonize po siya. Ibig sabihin, part po talaga siya ng original text ng Bible. At kung sakali maka-encounter kayo ng ganito, ito po yung tinatawag nating textual variance. Textual variance, ito po yung sinasabi natin yung parang a little error. Hindi po to error about kasi ang problema natin, sinasabi nilang error, is yung tema. Ang sinasabi po sa textual variance, ang mga error po lamang na nandun ay spelling, yung grammar, kasi magkaiba ang Hebrew sa English. So nagkakaroon tayo ng textual variance. At ito po ay kasama na, sinama po ito sa book po ng Holy Bible. From the very start pa lang po na canonize ang Bible. Amen po? So hindi natin pwede i-disregard to. At kung titignan nyo, ano ang parallel verse nito sa ibang books? Ano napapansin nyo? Matthew, sino siya? Amen. So that is the Great Commission. Go ye and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them all that I have commanded you. And surely, I will be with you till the end of time. So, ibig sabihin mga kapatid, ito po ay kasama rin po o naging part din po ito ng Great Commission po ng ating Panginoon. Gusto ko pong makita natin dito that the first thing, ibalik niyo po sa 16, Kuya Ja. That the first thing po na inutos sa atin ng ating Panginoon, ano po? Basahin niyo po sa 15. Amen. So, ang unang utos po na ginawa sa atin ng ating Panginoon is, go! Sabi mo sa katabi mo, go. Ano pong ibig sabihin ng go? Umandar na. Gumalaw ka na. Tanong mo sa kapatid mo, kapatid, gumagalaw ka na ba sa pananampalataya mo? Sige po, tanongin nyo. Huwag kayong mahiya sa katabi nyo. Sige po, so tanungin mo. Baka mamaya gumagalaw na lang tayo sa personal nating buhay. Yung akala natin okay tayo pero hindi pala tayo okay. Because one mandate of our Lord as Christians, sino dito mga Kristiyano? Amen, lahat po tayo. Lahat po magtaas ang kamay kung sino Kristiyano. Kasi may mga kita ko hindi nagtaas eh. Lahat tayo Kristiyano. So, ibig sabihin, kung ikaw ay Kristiyano, the first thing that Jesus Christ has told us is for us to go.
Meron tayong green light. Go. So siguro naramdaman ng ating Panginoon, ano kaya gagawin? Siguro itong mga disipulo, marami itong sasabihin sa akin, Panginoon, paano pag ganito? Paano pag ganito? Paano pag ganito? Because they are not equipped at that time. Yes, they are kasama na si Jesus Christ. Pero siguro at that very moment, may pagkakataon na parang they are in doubt. O meron silang agam-agam sa meron sila kasi hindi pa nag-move forward. Pero ikaw kapatid, huwag niyo muna kausapin katabi niyo, importante po itong sasabihin ko. Ang kailangan po nating gawin is for us to go. Hindi tayo dumadami because we don't go. Tingnan mo yung katabi mo, yan pa rin, kasi we don't go. Amen ba? Yang huli ba nag-deliver sa inyo ng gasol na pag-pray nyo ba yan? Yung Shopee na dumadaan sa inyo everyday, imposibleng hindi yan everyday dumadaan sa inyo yung Shopee. May deliver po. Shopee delivery po para po kay Jessa. Diba? Napag-pray nyo ba yun? Kuya, kamusta ka na? As Christians, we can do that. Why? Because tayo in-entitled ng Diyos for us to reach out other people. That's why Jesus Christ said, go. Walang aabot sa ibang tao kung hindi mo sisimulan ng pag-abot sa ibang tao. Naintindihan natin? Sa classmate mo, na parang lagi na lang problemado nakikita mo, inabot mo na ba siya? Sa office mate mo, inabot mo na ba yung office mate mo na parang laging nakapusangot? Kung tawagin si Simang, alam mo Simang? Simangot. Nung lagi na nakatabi yung muka. Ang sarap-sarap mabuhay, amen? Ang sarap-sarap mabuhay, pero bakit lagi silang nakasimangot? Anong meron ka na wala sila? And you know what it is? Wala silang Hesus Kristo. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon, go! Go! Kailangan nating mag-go, mga kapatid. Ito po yung isang bagay na sinabi po ng Diyos sa atin na kailangan nating humayo. Akala nyo ba ang paghayos yung parang katulad ito kay Benny Hinn? Na kailangan meron pang mga speaker? Hindi ho ganun. Naalala ko nung kailan tayo nagkita, Kailan tayo nagkita sa SM? Nagkita kami sa SM. Pero may asawa na ako. Nagkita kami, kailan Friday ba? Thursday. Check up nila Ara. Basta nakita kami ni Pastora. Tapos may lumapit sa amin ng lilimos. Tama ba ka? Ng lilimos. Kasi nga daw may problema siya sa mata. Parang hindi ko na maturo pati ito. Ito rin pong kausap ko, may problema din po siya. Nangihingi ng pera. Pero alam nyo, parang inuchok sa akin na ipag-pray mo siya. Ipag-pray mo. Unang-una, na magamit talaga yung pera sa tama. Pangalawa, is talaga magkaroon siya ng healing. Amen ba? Alam kong hindi nyo maaabot lahat. May ibang nakatira sa Tondo, may ibang nakatira sa malalayong lugar. But once you introduce Jesus Christ to them, kahit saan pwede sila mag-church. Basta parehas po ng pananampalataya natin. Ako, sabi ko nga, ako si Pastor Mark, sila Pastora Bibi, kung sakaling taga-Cubao ka, for example lang, at nalalayo ka talaga dito, maghanap ka ng church na malapit sa Cubao. Pero minsan kasi, the only thing that ba't tayo nagsistay dito is you find your family here. Tingnan mo si Sister Nerissa. Galing pang Baguio yan. Actually, sinabi ko kay Sister Nerissa, kung nahihirapan, tama diba? Kung nahihirapan ka na pumunta dito kasi layo, hindi siya hinahatid lagi ng driver niya. Wala pala. Nalalayuan siya. Kasi alas ka maalis sa bahay, Sister Nerissa? 7 o'clock maalis na siya. Kung nalalayuan ka, hanap ka sa malapit sa inyo kung may Victory. Hindi naman Victory Word of Hope. Yung kasi yung mga malalaking church, CCF, ganyan. Nakaparehas natin ng pananampalataya, okay lang, walang problema. Pero kung may pagkakataon naman pumunta ka dito, at alam mo ang commitment mo is nandito sa church na to, then start going here. Ang turo naman sa kanila, ayun din po ang turo natin. Yung Diyos nila sa malalaking churches, yun din po ang Diyos natin dito. Wala po kami tuturo sa inyong mali. Dahil yan po ay pananagutan namin sa ating Panginoon. Amen po. Kaya sabi nga natin, ang ating Panginoon, the first thing that God wants us to do is to go. Pinaulit-ulit ko yung word na go para mag-insert sa isip mo, go. Katulad ni Nanay Sally, dami yung nakakakwentro mga nanay. Di ba? You pray for them.
Kahit hindi mo na, pag-pray mo lang sila everyday. Lord, pinapanalangin ko si Kumare. Si Sister Rose Ann, si Doc. Si Sister Narisa, si engineer. Diba? We can pray, we can be a Christian in our community. Ulitin ko, we can be a Christian in our community. Kasi kung Kristiyano ka, kapatid, hahangarin mo na ang buong paligid mo ay maging kaparehas ng pananampalataya mo. Bakit? Because the joy that you are having, the peace that you have with the Lord, and the blessing that is coming from the Lord na nakukuha mo, gusto mong maranasan din nila. Amen? So talagang kailangan natin mag-pray. Pero ngayon, makikita natin dito that when Jesus Christ says, go, o nung pinapalisan, nung sinabi ng ating Panginoon, go. Yan. Nung sinabi ng ating Panginoon yung word na go, o sabi niya, sige, lumarga ka na. Frances, lumarga ka na. Frances, go na. Alam niyo, may agam-agam tayo. Paano, Pastor? Paano Jesus Christ kung ganito? Kaya ngayon, ang pinaka-topic talaga natin for today, or ang title muna natin, is The Power in Pressing Forward. Di ba gusto niyo ng power? Wala na, kanina. Di ba gusto niyo ng power? Gusto natin ng kapangyarihan? Ang kapangyarihan, kapatid, ay hindi po yan isang milagrosong bagay. Yan po ay isang bagay na ipinagkakaloob ng Diyos sa mga taong ready mag-go. Amen? So, simulan natin. First, sabi po, next 16. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. The first power that we have, o wala dyan sa is the power of salvation. Naniwala tayo sa Panginoon, we are saved already. Yung assurance ba na saved tayo? So as long as we keep on connecting to God at hindi tayo aalis sa tabi ng ating Panginoon, sa palad ng ating Panginoon, tayo po ay ligtas. Verse 17. Ano pong sabi sa verse 17? And these are the signs. Signs, ibig sabihin, ano ba sa Tagalog ang signs? Tanda. Ay, ibang tanda yun. Tanda, di ba? Ito yung mga tanda na company tayo. Ano sabi? First is will accompany those who believe in my name, they will drive out the demons. Ang first point po natin, the power that is promised to us is the power of the Holy Spirit. Once we believe in our Lord Jesus Christ, pinanindigan ng ating Panginoon, sinabi na ng Diyos yan. Sinabi ng Diyos na, ipagkakalob ko sa inyo ang banal na Espiritu. Do you believe in the power of the Holy Spirit? Or do we believe in the Holy Spirit? Yes, because it is the third person of our Lord. Huwag niyong kakalimutan, mga kapatid, ang banal na Espiritu po, ito po ay pangatlong persona po ng ating Diyos. Ano po kaya niyong gawin? First, we can drive out demons. Ano sabi doon? Si Jesus Christ nagsabi nito kung gagawin mo pula yung mga yung text, yung every red letter, si Jesus Christ nagsabi. Sabi ni Jesus Christ, you can drive out demons. So even the devil cannot harm you, the devil cannot touch you, the devil will follow you because of our Lord Jesus Christ. Amen? Nalala niyo po yung sa Ephesians 6, verses 10 to 18, yung pinagsusuot tayo ng baluti. Di ba? Yung baluti ng ating Panginoon, breastplate of salvation, helmet of righteousness, belt of truth, sandals of readiness, word of, sword of the Spirit. Di ba? Pinaghahanda tayo, once na paglabas natin, dapat suot-suot natin ang baluting yun para hindi po tayo makante ng espiritu ng kaaway. Ang espiritu ba ng kaaway, yung gumaganon lang ba? Hindi, mga kapatid. Manood lang kayo ng TV.
Yung mga ginagawang mali, yung tamang ginagawang mali, yung mali ginagawang tama. May espiritu na po ng kaaway yan. Pansinin niyo po ang mga telenovela. Ano pong laging tema? Kung hindi kaliwaan, kananan. Kaliwaan, ano pa? Patayan, drugs, di ba? Si Tanggol, yan mo, nagiging exemplar. Paano mo naging idol si Tanggol? Sabi ko kay idol si Tanggol, at Tanggol, supportive ng drug addict. Pinagaganda nila ang tama. At tandaan natin, sinabi nga ni Pastora, kahit ikaw sa sarili mo malinis ka na, pero yung paligid mo, makasalanan pa din. They will push you into sin. The world will push you into sin. Kahit hindi mo gusto yung ginagawa mo, pero diyan ka itutulak. Hindi ka nakapag-aral. Yung mata mo, parang nag-exorcist ka na. Nawawala, nagiging puti yung mata mo, nasa kanan, nakaganon ka na. Diba? Lahat ginagawa natin because the world is pushing us because the world is sinful. Kaya minsan yung mga pumapasok sa isip natin, huwag natin entertain. The best thing to do when you're not doing anything is for you to pray. Pray lang, Panginoon, ginagambala na naman ako ng kaaway. Pinakikita naman yung mga bagay na parang ito yung weakness ko. Ako ang weakness ko, yung mga sexing babae. So pag dumadating ko na mag-isa ka lang, sa Facebook pansin ko, ba't puro sexing babae ito? Kasi sa gallery ako nagtitingin puro si Island, joke lang. Sa Facebook nakikita ko. Nakikita ko, ba't puro mga, parang yung mga, di ba sa Facebook ngayon, uso-uso na yung word na, yung mga ganun yung all about sex. Parang nagiging natural na lang. Which is hindi dapat ganun. So the devil or the devil spirit can come unto you. Until such a fact na mangyayari, mauhook ka na dun. Papanoorin mo na siya, susubaybayan mo na siya. Hanggang sa hindi ka na makatakas. Hanggang sa gagawin mo na yung mga hindi magagandang bagay. The devil is everywhere. Ngayon, mga kapatid, sa oras na to, ang diablo nakikinig yan sa atin. Alam niya ang weakness mo. Alam niya na yung katabi mo madaldal, yung katabi mo naman gagamitin si Satan, dadaldalin ka lang ng dadaldalin. Yung kachat mo, hindi siya titigil, i-chat ka lang niya ng i-chat. Ayaw niyang makapakinig ka. That's why we have power over demons. Pero just to give you an example, naalala ko dati, naalala niyo may yung yung pinag-pray natin yung lola. Mayroong isang mangkukulam. Meron po dito isang mangkukulam dito sa Malabe. Hindi ko na papangalanan. Hindi ko naman siya kilala pati. Kaya hindi ko na pangalan niya. So sa mangkukulam, meron po dito na na parang hindi siya mamatay-matay. Hindi siya namamatay. Parang yung likod niya parang wala na. Parang butot balat na lang. Hindi siya namamatay. Kasi legions of devils ang nasa kanya. Mangkukulam siya. Tapos pinatawag kami dito. Nandito pa si ate, si Pastora. Kasama ng Pastora, di ba po? Ako si ate Bibian. Yun, kasama nun. Saka si Pastor Mark. Pero bago ako pumunta, talaga nag-pray ako. Kasi pag ganun, hindi ka pwedeng unaware. Saka pag nagpe-pray ka ng bad spirits, para alam nyo lang hindi ka dapat nakapikit. Dapat nakamulat ka. Para alam mo kung anong ginagawa niya. Kasi may mga bad spirits, yung sumusuka. Yun, yung ganun. So, aware ka dapat. So, nung pinag-pray namin, syempre nakakatakot. Kung ikaw sa mo, di ba? Tapos papasok pa sa bahay nila, napakadilim. Tapos medyo parang umaambon-ambon pa. Kasi parang, ano na to, wala na tayo magagawa. Kumbaga parang sa term, kasubuan na to. Pero nag-pray ako dito, si ate nag-pray, si Pastor Mark nag-pray. Pinag-pray namin siya. Alam mo nung sasabihin, nalala ko na doon si Mami Karing. Si Mami Karing nung taga-translate. Kasi Bisaya. Sabi niya, Ginoo, di ba? Ginoo ang Diyos sa Bisaya. Ginoo. Hindi niya masabi yung word na Ginoo. Sabi niya, Ginoo, sabi ni Mami Karing kasi translate Mami Karing. Ganun siya. Hindi talaga niya masabi yung word na Ginoo.
Tapos nung pinag-pray siya, sabi ni ate, ditinidigan niya sa mata. I release you in spirit in Jesus' name. Pinalayas. Nasabi niya, Ginoo, maghingi man ako ng tawad, hindi ako Bisaya eh. Maghingi ako ng tawad sa iyo, Panginoon, sa lahat ng ginawa ko at mula ngayon, ginagawa na kitang Panginoon tagapagligtas ng aking buhay. Kinabukasan, patay. Na-release po. It is not because of what we prayed, but it is because of the power of our God. Yan yung power na magkakaroon din kayo. Kayo, yung katabi mo, huwag kang tatawa kapatid dahil ito'y seryosong kapangyarihan na binibigay ng Diyos that we have the power over the demon spirits. Kaya ang banal na spirito mga kapatid, yan po nire-respeto natin. Because anything can happen when God works. Second, sabi niya dito, we can speak in new tongues. Itong speak in new tongues, sa susunod na natin pag-uusapan, dahil medyo mahabang topic to. Pero ang tongues, kung maririnig nyo, meron po kasi sa panahon po ng Acts, yung tongues po na ginawa nila sa Acts, ito po yung tongues na naiintindihan. Meron po katulad doon sa mayroon po kasi isang conference, tapos yung parang Black American, may isang Amerikano, nagtatangs siya. Nagtatangs. Tapos yung tinatangs pala niya, Bisaya. So yun, nasa unahan niyang Bisaya, naiintindihan siya. So sinabi niya ngayon doon sa Bisaya, sa Amerikano, kung ano yung sinabi niya. Yun yung mga naiintindihan. Yan yung language talaga. Pero there are certain things, just like what you said in 1 Corinthians 14:2, na it is a language between you and God. Siguro naririnig niyo na ako minsan nagaganon. I am proclaiming it, I am parang boasting it because of our Lord. Pero hindi para sa ganang sarili ko para pagmalaki. Kasi when I do that, nararamdaman ko na yung Holy Spirit bumababa sa akin. Kasi hindi ko na siya maintindihan eh. Kumbaga yung Espiritu ko yung nakikipag-connecta sa ating Panginoon. But that's a different topic. Pahaba pang usapin yan mga kapatid kasi baka may mga tanong kayo. So first is we can cast out demons. Second is we can have the power of the Spirit of the speaking tongues. Letter B. Letter B. Tapos ang logic po ng tongues ay ginagawa po natin ng tongues pala, to show God's power and spread the gospel across the language of everyone. Meron kasi mga bagay minsan na hindi natin kayang i-explain. Pero dahil po sa tongues, nabibigyan tayo ng glorification ng ating Panginoon. Ginagawa niya tayo ng isang kakayanan upang makapag-explain ng mga bagay-bagay. Sa totoo na mga kapatid, sabi nga ni Pastor nung ni Leon, naalala ko, water baptism, nung 13 years old na si Leon. Nung dedication ni Leon, medyo nag-uutal-utal pa ako. Hindi ko alam kung bakit. Tapos parang biglang may kumabog sa dibdib ko. Sabi ko, Lord, hindi ito pwede. Pero Lord, give me the power. Give me the power. Give me the power. Lord, hindi ito pwede. Give me the power so that I can contain this. Sa pag-prayer naman na yun, naging maayos naman po ang lahat. Letter B. Yan. Ang letter B po natin mga kapatid is the promise of protection. Amen? Sino may gusto ng promise of protection? The power of the promise of protection. Amen. Lahat tayo gusto natin yan. Amen? Ano sinabi niya sa unang part? Sabi po niya sa verse 18, they will pick up snakes. Diba? They will pick up snakes with their hand. When they drink poison, hindi sila malalason. I just want to clear these things, Kasi baka mamaya, magaling ang Diyos ko lason to, baygon. Baygon baygon. Ininom nyo. Anong magiging labas nyo? Di bubula-bula din ang bibig nyo. Diba? Ang sinasabi po dito ng ating Panginoon is if in case that the devil tries to harm you, he can't harm you. Amen. Amen. Yung kunwari, di ba, umipekto, sasabihin ni Sister Nerissa, dito na naman si Pastor Mark, painamin ko nga ito ng muriatic acid. Ba't umusok? Kape yan, pas. Hinikot-ikot naman. Umusok-usok eh.
Mas muriatic pala. Pero once hindi natin alam, we are safe with poisons. Pero yung pagmamalaki mo, oo, inom ako lason ha. Hindi po ganun. Amen. Nakita natin that they will pick up snakes. Ano pong ginawa ng ating Panginoon noong unang panahon kay Daniel? Diba? Nilaglag si Daniel. Saan? Sa lions din. Na ang lion ay ginutom pa yan, diba? Ginutom pa yung mga leon. Para pagbaba ni Daniel, mukha na siyang steak. Alam mo yung parang may sisling pa. Na parang gusto ko nang kainin to. But the Lord, ano pong sabi? Sa 22, where Daniel recounts God's protection, my God sent His angels and shut the mouth of the lions, and they have not hurt me because I was found innocent in His sight. Nakita nyo? Kung kayang patukumin ng Diyos ang bibig ng leon, ganun din yung kapitbahay nyo na kontrabida sa buhay po ninyo. Kontrabida man siya, pero I know magiging kakampi natin siya. Kaya niyang hawakan yung, naalala ko yung sa vlog yung ginagano yung bibig. Kaya niyang hawakan yung bibig, kaya niyang takpan. Bibig nga ng leon eh. Di ba? Di ba naalala niyo, pagka nung nag-house to house tayo, ano nakakatakot? Aso, anong gagawin ninyo? It's either kaagatin niyo yung dila niyo, kasi yun yung turo sa akin nung kabataan ko eh. Kaagatin mo yung aso, kakagatin mo yung aso, mas matindi ka pala. Kaagatin mo yung dila mo o tatakpan mo yung private part mo daw. Di ba, Tita Beng, tama? Ikaw nagturo sa akin yan eh. Yung mga paniniwala nyo eh. Kaya pag naglalakad ka, ganyan ka. Hindi ka daw gagalawin. Pero hindi pala. Kasi kahit ang bibig ng leon, kayang hawakan ng Diyos. Yung bibig nga ng aso, kahit din niyang hawakan yan. Because the protection of our Lord when we try to go is always there. Kaya pag kamangani ko yun natin nun, di ba? Lumabas yung mukha ng aso doon sa bintana. Pero naalala ko yun, yung protection ng Panginoon, the power of the protection of our Lord, yung promise ng protection ng ating Panginoon, na kahit may aso dyan, dito pa naman pagkagabi, ganggang ang mga aso dyan. Kita mo yung parang boss nila. Pag gulay mo, tet, parang naglalakad. Talagang gagangpangin ka nila. Pero huwag kang matakot. If you are in the works of our Lord, those animals will follow you. Remember, when God created the animals, binigyan niya ng overall dominion si Adam. And animals are lower than humans. So, ibig sabihin, wala pong kahit anong hayop. Hindi po tao yung tinutukoy ko. Wala pong kahit anong hayop ang pwede pong manakit sa atin. Nalala ko na naman si Pastor. Nagpunta kami sa Rizal. Nalala mo yun, si Pastor, may pabo. Biglang gumanon yung pabo. Si Daddy, hirap na maglakad, napatakbo. Diba? Yun ang miracle. Diba? Naglalakad lang siya, napatakbo siya. Diba? Dahil lang sa gumanon na pabo. Wala naman pa kayong pabo. Diba? So sabi ko nga, walang kahit anong hayop. Kaya pagka nag-house to house tayo, huwag tayong matakot mga kapatid. Kahit aso yan. Kahit lasing yan. Kahit sino pa yan. They have no match with my God and with your God. Amen. That is the promise of protection. Amen. Palakpakan natin Panginoon. Next, we are safe with poisons. Again, sinasabi ko yung laso na yan, klaro tayo. If in case na kayo pinagbalaan ng masama o pinagplano kayo ng masama, pero kung sakali man, na namatay kayo, oras yun na talaga. Ako, mas naniniwala ako sa ng Diyos eh. Pero ang protection ng Diyos, hindi po yan pwedeng mawala. Ano sabi ni David? Nung panahon na binibihisan siya ni Saul. Yung mga leon nga, saka yung mga oso, pinapalayo ko sa mga tupa para hindi sila lumapit eh. Tinitirador ko lang sila. Lumalayo sila because God protected me. And the God of David is also your God that who will protect you. Amen? Kaya kung natatakot ka sa buhay mo, na feeling mo, lagi kang
Masusukol, lagi ka mapapahamak. Kapatid, tanggalin mo yan ang sinasabi sa'yo ni Satan. Dahil si Satan kills, still destroy. But our Lord give us life after life. And He tends us para tayo pong lahat ay maging basiglang isang Kristiyano. Sa kahit anong paraan, sa kahit anong senaryo, kapatid, iingatan ka ng Diyos. May nakaranas na ba dito yung pag-iingat ng ating Panginoon? Maraming beses na. Di ba niya parang, uy, buti na lang hindi ko ginawa. Kundi na kuryente ako. Di ba? Ganun mag-iingat ang ating Panginoon. At yan po ay pinangako niya kung ikaw po ay kasama sa go. Amen? Pangalawa, letter C. Ito na yung gusto ni Sister Nerissa. Letter C. The promise of healing. Sino pong may mga sakit? Taas ang kamay. Amen? Lahat po, parang majority Living in sick ata tayo Living in sickness, hindi po in Jesus' name, hindi po yan. But God promised us the gift or the power of healing. Sabi po sa verse 19, sorry Kuya Ja, parang sasandal ka pa lang, babalik ka na ulit. Hindi, 18 ulit pala, 18, sorry. They will pick up snakes with their hands and they will drink deadly poison. It will not hurt them at all. They will place their hands on sick people and they will get well. Kaya napapansin nyo, minsan kasi pinagtatawanan to ng karamihan yung nagle-lay hands. Di ba? Minsan nagiging joke yan. Pag-pray natin. But it is also a mandate of our Lord na pag may papanalangin ka, kailangan mo patungan ng kamay mo. Minsan nga pagka over the phone, nakaganyan din ako Panapipray mo. O kaya sa TV. Di ba pansinin mo sa mga TV, yung mga nagbi-miracle crusade? Ay, hindi Jesus, pero yung mga 700 Club, doon sila. Because you need to lay up your hands. Amen? And He will promise safety on us. Kaya pagka meron ka naabutan dyan na parang may sakit, huwag kang magdalawang isip. You can pray for him. Ano sabi ni Pablo sa Acts? Silver and gold I have none. But in the name of our Lord Jesus Christ, rise up and walk. Tumayo, naglakad. Di ba? Because you have the power. Mamaya pag-uusapan natin yung power na yan. So you can lead the Panginoon sa oras na to. Ang spirito po ng diabetes, ang spirito po ng sakit sa puso ay winawaksi namin sa pangalan ni Jesus. You don't need na magsabi ng, sinabi po ng ganito, sinabi ng ganito. Hindi. Right there and then, sinabi mo, Panginoong Jesus, sa pangako mo, that every time we have power, that every time that we lay our hands on the sick, they will get well. And you always keep your promise. You never broke your promise. Sa pangalan ni Jesus, ikaw na may sakit sa puso, I rebuke it in Jesus' name. And you will get healed. Amen? Huwag kayong matakot, kapatid, na manalangin. Because the power of the prayer is the power that we have in asking our Lord. Kasi minsan tayo takot tayo mag-pray. Sa pagkain ng alam, ikaw nga. Nagiging paniki. Ba't ako? Ba't hindi ikaw? Ikaw ang gusto mo manalangin, pero ba't ikaw? Ikaw ang Kristiyano Dapat pag tayo, pinagpipray tayo, sino gusto manalangin? Pag wala talaga nagtaas, in a few seconds, ikaw na magtaas. Bakit? Kasi pare-pares po tayong Kristiyano. At patunayan mo sa kanila na ang pananalangin, kapatid, ay isang bagay na hindi nakakahiya. Ito po isang pribilehiyo na binibigay ng Diyos sa atin para tayo makalapit sa luklukan niya at mahingin natin anong bagay na gusto natin. Pero minsan yung prayer, yan pa yung bagay na kinakahiya natin. Sobrang natutuwa lang ako sa anak ko, si Thea. Tatlo pala yun, no? Si Thea, sumali siya ng club sa school, Phileo, yung puro worship. Tapos tinanong niya ako ng difference ng ganito sa worship, sa yung ganito. Sabi ko, when you're praying, it's much better to do this. Why? Because you're asking. Di ba you're asking? Parang, Ninang, pahingin akong 200. You're asking. And si Ninang Andrea, hindi na magdadalawang isip, lalagyan ng 200 yung kamay ko. Tingnan nyo Ay, hindi. Joke lang.
Pahingi naman ako, Rosan, pahingi naman ako candy. You're asking eh. But when you're worshiping, you raise your hand like this. Because you are surrendering and say, Lord, I have nothing. Look at my hands. Wala akong kakayanan o wala akong karapatan na humarap sa'yo kasi wala ako. Diba? Wala na ako eh. I'm giving it all to you. Di ba pagka hino-hold up, para malaman ng hold-upper, hindi po hold-upper ha, para malaman ng hold-upper na wala kang armas, kailangan mo itaas yung kamay mo. Tama ba ako? Kasi pag nakaganto ka, pwede ka pa sumampal eh. Pero pag nakaganto ka, makikita nila kung anong ginagawa mo. Understood? So when we pray, we can do like this, and when we worship, we do like this. Kasi natatataan lang ako minsan, may iba lang ako na konti, no? Worship ganito. Ito, nakamagnet dito. Yun na. That's not how you worship. When you worship, you surrender. Kahit anong pinagdadaanan mo, pwede kang manalangin. Amen. And last, but not the least, the promise, ito yung pinamaganda, the promise that the Lord, check, the promise that the Lord will always be with us. Napansin niyo yung mga power, the power of the Holy Spirit, the power of healing, the power over demons, the power na hindi ka masasaktan, the power of healing. Diba? Basahin ulit natin yung verse. Sabi po dito, gusto ko lang maidiin sa inyo. Pabalik po ako sa 15. He said to them, go into all the world and preach the gospel to all creation. Whoever believes, sino nagbibilieve sa ating Panginoon? Amen? Amen? Totoo yan ha? Tingnan mo yung katabi mo kung nasasabi ng amen. Amen, amen. Sinong believe and will be saved, but whoever does not believe will be condemned. 17. And these signs will accompany those who believe in my name. Narinig nyo? And these signs will accompany those who believe in my name. Hindi ko po pangalan po ng Diyos to. In my name, they will drive out the demons and so on and so forth. So the power that we have is not coming from us, but it is coming from the name of our Lord, Jesus Christ. Naintindihan natin? Nakapangyarihan natin mga kapatid, dahil naniwala tayo, dahil tayo ligtas na, God entitled us to have that power in Jesus Christ's name to overcome all adversaries of the demons. All the tactics of the demons, we can do it. We can work out on it, and we can break it. So wag tayong matakot. Amen ba? Kasi yan ang lagi natin takot ako pastor, baka kasi sa akin lumipat yung Di ba? Ano sabi sa Isaiah 41 verse 10? Napaka-famous na ito. Gusto ko maging na rin to. Gusto ko rin maging memory verse na to. Isaiah 41 verse 10, fear not! Di ba? For I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Hindi ba maganda po yung sinabi ng ating Panginoon? Hindi po ba deserve ng Diyos ang masigabong palakpakan? Mga kapatid, wala kang makikitang tao na sasabing huwag kang matakot. Ang magsasabi lang yan is yung Diyos na may kaya ang lahat. Fear not. Anong promise niya? For I am with you. I am your God. I will strengthen you and help you. At sa right hand niya, doon ka niya hahawakan.
Kapatid, alam ko marami tayong hindi naranas ngayon. And we will practice that today. Pabukas na nga po yung sa likod. Di joke lang. Sa lahat po na may sakit, simulan muna natin. Sa lahat po na may karamdaman po, you can go in here and we will pray for you. Sige, kung may karamdaman ka, huwag ka nang mahiya. Sige, wag po kayo mahiya. You go in front. Hindi po, Diyos po ang harapin natin. Unahin na kita, Pastor. Magpipray ka po ba? O magpipray ka po? Sige po. Unahin na kita para magpipray ka din. Sige po, you go in front. Umayara po kayo. Wag po kayo matakot. Hindi po ako leon na nangangagat. Sige po, you move in front. Ano sabi ng ating Panginoon? They will make them get well. Hold on to that promise, kapatid. Na pag nilagyan ka ng kamay ng isang alagad ng Diyos, you will get well. But when we say we will get well, hindi na po natin o-honor ang sinasabi po ng doktor. Ang doktor po ay isang bagay o aspeto na ginawa ng Diyos para tulungan po tayo. Para po kung may sakit po, mag-move forward, magpantay-pantay po kayo para makita po natin. Pati ikaw? Pipilan na rin ako. Sige. Lahat po yan may sakit. Amen. Di ba? Nung anniversary, nandito si Evangelist Jerry. Tara, nag-move forward tayo for healing. Di ba? Ninang Andrea. Lahat tayo. Sino may sakit? Taas ang kamay. Huwag mo kayo mahihiya. Lahat. Hindi kasi yung pero kasing physical sickness diabetes, puso, sakit sa katawan. Mamaya po papapray natin yung sakit sa bulsa. Ayan, okay? Sige po. Tayo po lahat ay... mamaya na po tayo magkwentuhan. Mamaya po, nandito po tayo para po mag-pray. Let's all close our eyes. Father God in heaven, Lord, we want to thank you. Right now, Lord, with one step of our faith, I pray, Father, that you continue to guide each and every one. And as we pray for the persons, Panginoon, for the people, na kailangan po ng kagalingan, you will answer their prayer. As well as with Pastora Baby and Sister Andrea, you receive the power of healing, and I rebuke any sicknesses in your body in Jesus' name. Satan, you have no right both in their bodies. At Panginoon, also, you will use them for them to spread the healing upon every people, Panginoon, na makakasama namin. Kaya Panginoon, also to, you grant them healing after healing. In Jesus' name, and let the power of the Holy Spirit fill them. In Jesus' name. Kaya Lord, maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Come on. Sabihin nyo, tatanong nyo anong sakit. Tapos pag-pray natin. Sister Teresa, sama ka sa pag-pray. Give mo yan eh. Come on. Let's all, ikot na po tayo. Tanong nyo po yung mga sakit. Oh
pray for all those sick people. I pray, Father, that you continue to guide them and bless them. And as they continue working on them, as you continue laying your hands on them, let the power of the Holy Spirit flow unto them from the top of their body to the tip of their toes. And let your blessing overflow and overflow and overflow sa katawan nila. And they will be a testimony on how good you are. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Sige po, makakabalik na po tayo. Hallelujah. Sa mga may problema po sa pera, pamilya, hindi po natin ang prosperity gospel po dito. But pwede po natin ipanalangin sa Panginoon. You can stand up. Let's all stand up, come on. Come on, sa lahat po ng nakatayo, if you need extra finances, kung yan ang kailangan mo, o hindi ko alam anong pangangailangan mo, you can tell it unto God. I will give you 1 minute. Sabihin mo sa Diyos sa lahat ng kailangan mo, and I will pray for you. We will pray for you. Come on. Come on, talk unto God, talk unto Jesus. You are powerful, kapatid. You are powerful. Open your mouth. Talk to God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Jesus, right now, Panginoon, we're asking for the gates and windows of heaven to be opened up. We're asking for all the best blessings to be poured out to all of my brethren in Jesus' name right now. Panginoon, batid mo ang lahat ng pangangailangan nila, na yung karamdaman ng pagkukulang sa kanilang mga pinansya. But right now, Lord, hallelujah, we declare all the best blessings to pour upon this church, all of our brethren in Jesus' name. Yung mga kailangan po sa pag-aaral, yung mga pangangailangan po sa pagkain, sa gamot, sa operasyon, sa mga pang-araw-araw, Diyos, right now, Lord, i-release mo to sa amin sa pangalan ni Jesus. Lord, we are asking, Panginoon, yung iyong bountiful riches, O God, na matanggap po ng bawat isa po sa amin sa pangalan ni Jesus. Higit pa po, Panginoon, sa aming inaasahan, higit pa po sa aming mga iniisip, Panginoon. Alam namin, O Diyos, na Ikaw ang Panginoong hindi po magdadamot sa amin. Kaya, Panginoon, right now, we are opening our hands and we are ready to receive all these blessings, Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus, Lord, you will make us bountiful, O God. We will receive exceedingly, O Lord, for you are the God who have created all things. Panginoon, nagtitiwala kami sa inyo
na alam namin, O Diyos, na hindi mo kami pagkukulangin, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Lahat po ng ito, O Diyos, lahat po ng aming pangangailangan ay sinusuko na namin sa inyo. Dahil alam namin, Panginoon, papalitan mo ito ng kasaganaan sa bawat isa sa amin. Pupunuin mo ang mga sidlan namin, O Diyos, dahil inuna ka namin, Panginoon, dahil pinagpapala ka namin, O Diyos. O Lord, sa inyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng aming pangangailangan mula sa oras na ito hanggang sa susunod pang panahon. Kayo na po, Panginoon, ang tunay na kumilos at magbigay kung paano nyo kami pinasagana kahapon. Pasasaganahin mo kami, O Diyos, sa mga darating pang araw. Salamat po, Panginoon, at patuloy na sa inyo po namin ibinibigay ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagdakila at aming pagluwalhati sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Ang lahat ay matagumpay na sisigaw ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating